Sinasabi ng mga buyers, iba talaga ang coconut sugar ng Pilipinas. Kaya may hope talaga sa coconut sugar industry, no? Mula sa isa sa mga leading coconut producing regions sa Pilipinas, ang Davao Region, matatagpuan ang Healthy Sweets Mindanao Corporation sa Panabo City, Davao del Norte na siyang nagpuproduce ng isa sa mga pwedeng gawin sa niyog, ang coconut sugar. Bago pa man naging common ang mga processed sweeteners, matagal nang gumagawa ang mga Pilipino ng natural na asukal mula sa katas ng coconut tree. Ang kwento ng Healthy Sweets Mindanao Corporation ay nagsimula noong 2006 nang mabili ang isang 2.8 hectares ng lupain na may tanim na niyog at saging. Ngunit sa kabila ng lawak nito, hindi halos tumutubo ang mga pananim at hindi produktibo ang lupa. Sa gitna ng hamon na ito, nakita ni Miss Betty More, ang President CEO ng kumpanya, ang potensyal na muling buhayin ang sakahan. Nag-start ang Healthy Sweets as a farm na tinawag namin ay Organic Haven Farm noong 2006. Nabili namin ito na 2.8 hectares. Tapos ang tanim ay niyog at saka saging. Pero halos hindi tumutubo yung saging at saka ang niyog ay hindi productive. Pero sa tingin ko, kaya kong i-rehabilitate yung farm. Sa loob ng wala pang isang taon, nagsimulang makita ang pagbabago sa pamamagitan ng mulching gamit ang bunot ng niyog na pangalagaan ang kahalumigmigan ng lupa. Kapag umuulan, sinisip-sip ng bunot ang tubig at iniimbak ito para magamit ng puno sa panahon ng tagtuyot. Kasabay nito, nagtanim din sila ng mga nitrogen fixing plants sa paligid ng mga puno upang maibalik ang sustansya at pagkamayabong ng lupa. Noong 2008, kasabay ng pandaigdigang krisis sa ekonomiya, bumagsak ang presyo ng niyog. Dahil dito, napilitan silang maghanap ng alternatibong mapagkakakitaan. Pinagpilian nila ang paggawa ng virgin coconut oil at coconut sugar. Nung nag-financial crisis 2008, that's the time na pinag-isipan namin na paano masustain yung farm dahil bumagsak yung presyo ng niyog. Dito kami sa coconut sugar kasi sa tingin din namin, mas mataas yung kita ng farmer at the same time, kayang-kaya nilang gawain yung proseso. Noong 2009, opisyal na nagsimula ang kanilang produksyon ng coconut sugar. Sa panahong iyon, hindi pa semi-mechanized ang operasyon kaya mas maraming magsasaka ang nabigyan ng trabaho at pagkakataong kumita. Habang lumilipas ang mga taon, lalo pang tumatayog ang mga puno ng niyog sa kanilang sakahan dahil naging mas mahirap at mas mapanganib ang pag-ani ng katas mula sa mga matataas na puno. Nagsimula silang makipag-ugnayan sa mga kooperatiba at mga magsasaka sa iba't ibang lugar. Nung later na mahirap na yung harvesting kasi matataas na yung niyog. We partner with cooperatives at saka mga farmers. Sila nag-harvest ng sap tapos ginagawa nila ang coconut syrup. Pero tinuruan talaga namin sila kung ano yung tama na proseso. Maliban sa mga magsasaka, ibinabahagi din nila sa iba ang proseso ng paggawa. Una, ang nakolektang katas ay sinasala gamit ang strainer upang maalis ang mga dumi at pagkatapos ay sinusukat ang pH gamit ang pH meter. Ang pH ay hindi dapat bababa sa 6 para sa matagumpay na produksyon ng granulated coconut sugar. Sinusukat din ang Brix gamit ang refractometer. Ang Brix ay hindi dapat bababa sa 17. Itinatala rin ang dami ng katas na naihatid. Ang mga nakuhang datos ay recorded sa isang form. Pangalawa, ang katas ay niluluto sa cooker mixer sa pamamagitan ng evaporation process. Kapag nagsimula itong kumulo, nabubuo ang mantika at puting bula na inaalis. Kapag umabot sa 112 degrees ang temperatura, hinahati-hati ito at ibinababa ang apoy at patuloy na hinahalo hanggang sa matuyo at maging asukal. Pangatlo, ang asukal ay tuluyang pinatutuyo sa crystallizer o dryer
dryer hanggang makamit ang nais na moisture content na nasa 1.3 o mas mababa. Panghuli, ang coconut sugar ay inalalagay sa angkop na dami. Ang packaging ay maaaring sa mga glass jar, PET jar, plastic bag o anumang nais na lalagyan. Ipinasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon ang paraan ng paggawa nito para maging isang masarap at natural na sweetener sa Mindanao, lalo na sa Davao Region. Dahil sa dami ng niyog, mas lalong umunlad ang paggawa ng coconut sugar bilang kabuhayan ng maraming magsasaka sa tulong ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Ito ay programa ng pamahalaan na naglalayong palakasin ang kabuhayan ng mga magsasaka ng niyog at paunlarin ang industriya ng niyog sa bansa. Sa Davao Region, nagbibigay ito ng mga pagsasanay, suporta sa teknolohiya at infrastruktura, mas malawak na akses sa merkado at mga serbisyong panlipunan para sa mga coconut farmers. Sa pamamagitan ng mga Learning Sites for Agriculture o LSA at iba't ibang katuwang na ahensya, isinusulong din nito ang sustainable na pagsasaka upang matiyak ang mas matatag, mas produktibo at mas maunlad na kinabukasan para sa mga magsasaka ng niyog. Sa kanilang paglalakbay, naging mahalaga rin ang suporta ng Agricultural Training Institute o ATI Davao Region sa pamamagitan ng mga seminar at pagsasanay na tutulungan ang mga magsasaka na mas mapahusay ang pangangalaga sa kanilang mga puno ng niyog upang maging mas produktibo. Patuloy din silang ginagabayan sa paggamit ng mga teknolohiya para sa paggawa ng coconut sugar. Nagpapadala rin ang ATI ng mga interns upang matuto ng organic farming at makakuha ng aktwal na karanasan sa larangan. Ang support ni ATI talaga ay yung mga trainings, yung management ng coconut para maging productive siya. At saka nag-learning journey yung mga coconut farmers, isa kami sa binisita, no, para they will learn the technology that we're using and also yung paano gumawa ng coconut sugar para sila din ay gagawa ng coconut sugar yung mga coconut farmers. Sa ATI, no, with the help also of DTI, no, may mga trainings kami, no, on export. Kaya malaki talaga yung naging tulong din ng ATI. Sa paglipas ng panahon, lumawak ang merkado ng kanilang mga produkto. Sa kasalukuyan, mabibili ang kanilang coconut sugar sa piling mga supermarket at mall sa Davao, gayon din sa Maynila, Palawan at Cebu. Nakapasok na rin sila sa pandaigdigang merkado sa pamamagitan ng mga export buyers mula sa Japan. Bagamat mas mataas ang presyo ng coconut sugar kumpara sa karaniwang asukal mula sa tubo, nananatiling mataas ang demand dahil sa benepisyong pangkalusugan na iniuugnay rito. Gayunpaman, ayon sa kumpanya, ang tunay na hamon ay ang consistent na paggamit ng produkto upang maranasan ang mga positibong epekto nito sa kalusugan. Mag-shift lang sila ng gamit ng sugar, no, from cane sugar to coconut sugar dahil mai-experience nyo yung health benefits ng coconut sugar pag consistent kayong gumagamit. Yung mga ordinary farmer ay bumibili nga ng coconut sugar tapos gina-interview ko, bakit sige kayo bili ng coconut sugar at saka yung mga tea namin. Tapos sabi nila, kasi ma'am, sa tingin namin yung mga sakit namin ay nawawala. Sa simpleng patak ng katas mula sa coconut tree, nabubuo ang isang produktong puno ng sipag, tiyaga at tradisyon. Ang coconut sugar ay hindi lang basta pampatamis. Ito ay simbolo ng husay at dedikasyon ng mga Pilipino, lalo na sa Davao Region kung saan patuloy na pinagyayaman ang likas na yaman ng ating bansa. Sa bawat butil ng asukal, dala natin ang kwento ng ating mga magsasaka at ang kahalagahan ng sustainable na pamumuhay. Kaya sa susunod na matikman natin ang coconut sugar, naway maalala natin ito ay hindi lang produkto, kundi isang kwento ng kalikasan, kultura at kabuhayan.